Today is the day na magpapapustiso na si Papa. Pero bago ang lahat ng yan, umaga pa lang eto. At for the Zumba na nga kami ni Patok. Ano, rotate ka. 1, 2, 3, pa. Saba, dali. Even though... So alam na talaga ni Patok na aayain ko siya mag-Zumba. Dahil bago pa man din siya pumunta dito sa amin, sabi ko, Tok, samahan mo naman ako mag-Zumba dito. Dahil siya nga yung may alam ng papustisohan na mura sa may area ng Manila. Kaya naman sasamahan niya kami para mapalagyan na ng pustiso si Papa. Alam mo, mukha lang simple talaga yung mga steps dito sa Zumba. Pero pagod na pagod talaga kami. Grabe yung pawis. Oh, Zumba glow. Taray ni Kikay. Check ba? Unang araw pala. Zumba. Ayan. Okay. 1, 2, 3. Unang araw palang minahal na kita. Grabe yung papwet. I like the skirt. Nabili ko to sa kukay. Wait, ganyan ka. Ayan. Wait lang, isa pa. 1, 2, 3. Okay. Alam mo, napakababaw lang din talaga ng mga kaligayahan namin. Simpleng picture lang, masaya na talaga kami. Kaya siguro napadpad nga ako sa pagbablog. Magkakasukat lang pala kami ng paa ni Patok, pati na rin ang bunso niya na si JB. Kaya naman, meron na silang bagong kanya-kanya nilang Corolla shoes. Thank you, Corolla. Recently, medyo nadagdagan kasi yung mga sapatos ko. Ayoko na maraming sapatos kasi nanghihinayang ako na matatambak lang siya. Hindi naman ako laging lumalabas. So, eto nga pala si Papa, nagbike pala siya papunta doon sa kabilang basketball court. Hinahanap kami. Pero bumili na rin daw siya ng pang-almusal namin. Magluluto kasi siya bago kami umalis. Kagabi pa pala wala dito sa bahay yung mag-aama ko. Ang nangyari kasi, di ba kagabi, nag-dinner kami sa Mang Inasal. Tapos, pag-uwi namin dito, down pa rin yung internet namin kasi around 4 or 5 p.m. pa lang, nagloloko na talaga yung internet namin. Syempre, work from home si Pinggoy. Kailangan niya ng internet connection. So, pag-uwi namin from Mang Inasal, sabi nga ni Pinggoy, doon daw siya mag-work, dadalhin niya na lang yung dalawang bata. Meron pala akong bagong dagdag sa aking uniform na skirt. Color red siya kasi inisip ko pwede siyang pang Christmas. Dahil halos magkasing bewang lang pala kami ni Patok, nag-share na rin ako ng dalawang skirt sa kanya para matry niya rin. And hindi daw siya masyado nagbitbit ng damit dahil alam niyang marami din naman daw akong damit na ipapagamit sa kanya. So kapag nahiram niya, kanya na. So bata pa lang talaga close na kami ni Patok kasi di ba kami ng kuya ko nga growing up. Lagi talaga kami nag-aaway. Lagi niya kasi akong inaasa. So pikon na pikon talaga ako sa kuya ko. Tapos itong si Patok talaga, siya yung laging ate-ate ko na tipong hindi naman ako inaaway niyan. Tapos ang generous niyan dati kasi magkano lang naman yung baon niya nung high school siya. Pero kapag umuwi yan, madalas talaga meron niyang binibigay na pasalubong sa akin like mga donuts. Yung pala, may mga naniligaw sa kanya. So kung ano yung binibigay sa kanyang pagkain, sinishare niya, binibigay niya sa akin. At saka iba rin talaga yung bond kapag meron kang pinsan na kasabay or kasama mong lumaki. Kaya pala nakapagbakasyon dito si Patok, wala kasi siyang pasok sa work. Private nurse kasi siya. So meron siyang pasyente na inaalagaan. Meron kasi siyang karelyebo. Every 15 days pala yung setup ng work nila. Like 15 days straight siya magbabantay. And then after 15 days naman, isa pang karelyebo niya sa trabaho. Kaya naman nung tinanong ko siya, Tok, asan ka? Ganyan-ganyan. Sakto wala daw siyang work. Sabi ko, dito ka na muna sa amin. And dahil gusto din daw sumama ng bunso niya, kaya eto, andito si JB. Nakakain na rin pala dito si Papa. So ang niluto niya pala ay itlog, hotdog, pati na rin kanin. Thank you so much, Pani Food. Alam mo, sa totoo lang, napakadami rin namang dental clinic dito lang din sa paligid namin. Pero kasi, merong alam si Patok na mura lang daw na papustiso. Tapos, makukuha din daw agad. Kasi nagulat ako. Ang alam ko, kapag nagpapalagay ng pustiso, siguro aabot ng ilang araw bago pwede balikan. Tapos sabi ni Patok, yung dati kasi siguro 2017 or 2018, nagpa-pustiso siya. Ako nag-sponsor noon. Tapos sabi niya, agad-agad din daw. Nakuha niya. Nagulat ako, hala, pwede pala yun. At saka may mga nabasa rin ako sa comment section, pati na rin doon sa private message. Ang sabi nga nila sa akin, sa CEU, sa may Manila daw, marami daw doon, hili-hilera. So, ayun na nga, doon kami para kahit papaano makamura kami at makagala na rin.
Outfit check number 1. Bag from TikTok shop. Skirt. Papa. Okay. Talikod. Medyo lumayo ka. Lumayo ka. Itaas mo ang paa mo para makita makita. sapatos. Okay. Alis na. Talk. Outfit check talk. Fit check that nobody asked for. OOTD by Ice de Toyski. So, same lang talaga kami ng mga trip sa buhay. At the same time, para lang kami magkakabarkada. Kaya, lagi kami nag-aasaran. Kami ni Patok, ni Papa. Wala lang sa amin yun. Kasi baka mamaya may ma-offend sa inyo sa mga marinig nyo na bakit ganyan kayo makipag-usap sa tatay nyo, sa tiyuhin nyo. Ganyan lang po talaga kami. So, andito na nga po kami sa bus papunta ng One Ayala. Actually, hindi ako familiar talaga sa CEU Manila na yan. Aware lang ako sa pangalan. Pero kung paano pumunta doon, hindi ko alam. Si Patok na nga ang bahala sa amin. Kapag ganitong lumuluwas na alam ko medyo may katagalan talaga yung biyahe, lagi kong bit-bit itong earpods ko para makapag-sound trip. Naka-premium ako sa YT. Meron kasing in-offer sa akin noon yung kuya ko. 100 pesos, premium YT. Tapos at least wala nang ads every time manonood sa YT, makikinig ng music, at saka multiple devices pa, yung 100 a month lang. After namin makababa ng One Ayala, sumakay naman kami ng isa pang bus na PTEX. Papunta naman ito sa may LRT. Tapos ito na naman ako. Sumakay lang ako ng bus. Nagutom na ako. Hindi pa nga kami nakakasakay ng pangalawang bus. Sabi ko, gusto ko talaga ng yum burger sa Jollibee. So, nung nakakita nga kami ng Jollibee for that takeout na nga kami. Tapos, bago kami makasakay sa LRT, Kakanin Express yata yung pangalan nito. Nakita ko tong ube latik kasi kapag may mga tindang kakanin, ube latik talaga yung binibili ko. And grabe, ang sarap. 2 slice lang muna yung binili ko para matikman ko. Tig-isa kami ni Patok. Alam mo, nanghinayang talaga ako na hindi ko pa dinamihan kasi ang sarap niya talaga, or hindi lang talaga masasarap yung mga ibang ube na natitikman ko dito sa amin. Ewan ko ba? Alam mo, habang ini-edit ko nga, naalala ko yung lasa niyan. Gusto ko tuloy dumayo ng PTEX para lang bumili niya. OA naman. Meron kayong malapit na Kakanin Express dito sa may Pasita area. Let me know naman. Alam mo, medyo may kaeng-engan nga kami. Kasi, nung nakasakay na kami dito, tsaka ko lang na-realize na, hala, ba't parang umikot-ikot lang tayo? Kasi kanina yung bus na sinakyan namin from Pasita, going to LRT Buendia na yun. Kung dun pa sana kami bumaba instead na sa One Ayala, edi sana pwede na kami mag-jeep na lang, o kaya pagbaba namin ng LRT Buendia, sakit na lang kami, sakay kami ng LRT papunta dito para mas nakatipid pa sana kami, mas mabilis. Pero okay na rin, charge to experience, and very nostalgic din yung lugar na yun kasi dati naaalala ko, lagi akong nagpupunta doon, lalo na kapag sa may Divisoria area para mamili ng kung ano-ano, luneta. So meron na pala kaming nahanap na gagawa ng postiso ni Papa. Bawal kasi mag-video doon, so hindi na tayo para mag-video pa doon. Balikan na lang daw namin after 2 hours. So, since malapit lang din naman itong simbahan, dumaan na rin kami, nilakad lang namin ito. Tapos, ito naman, sa ilalim to ng kalsada, may mga tindahan pala dito. Tapos, meron kami nakita mga sobrang mura. Tapos, nagbebenta rin sila online kasi habang tumitingin-tingin nga kami, nagpapak sila ng mga order online kasi non-tarnishing daw itong mga paginto nila dito. So, binilhan ko si Papa ng necklace, 150 lang yata yun or 200. At saka bracelet, 100 lang yata or 150. Basta ganun lang yung presyo niya. At saka sabi kasi ni Patok, siya kasi madalas daw siya bumibili online ng mga non-tarnishing ng mga necklace, na paginto-ginto yung itsura. Ilang taon na sa kanya kahit nababasa, hindi daw talaga kumukupas. So, ayun, tuwang-tuwa naman si Papa in fairness. And dito na lang din pala kami kumain ng lunch. Late lunch na talaga ito, for the Jollibee lang kami. And since more than 2 hours na nga, simula nung umalis kami doon sa clinic na gagawa ng postiso ni Papa, for the balik na nga kami. At syempre, hindi talaga mawawala sa amin, sa pamilya namin, yung picture-picture, video-video. Magkano nga ba yung paggawa ng postiso ni Papa? 400 pesos kada isang ngipin. Actually, mahal pa nga daw yun. Pag pa isa-isa, dalawa. Kasi, ang isang set daw nila sa taas, nagre-range ng 1,500 to 2,000. Tapos, kapag up and down, syempre, dodoblehin. Ganun. Pero since itong si Papa, ang gusto niya, 2 ngipin sa harap lang, ang gusto niyang palagyan. Kahit nagustuhin nga namin na lahat na lang ng spaces in between, palagyan ng ngipin, ayaw niya. Gusto niya yung 2 lang daw sa harap. Di siya yung masusunod. So, 800 pesos lang yung postizo. Ngiti. Baka kasi ngumiti ng bonggang nanginginig. Nanginginig. Ba't nanginginig? Ba yun? Nanginginig pag Siya yun, ate. Epekto yun. Ito na Mangiti ka Sa buwatan. Bago lang eh. Ay, ganun ba talaga? Oo. Ngiti ka ba?
Huwag kasing ngiting aso. Yung paano ka ngumiti? Ba't ka nanginginig? Kasi masaya siya. Masaya siya. Pero, tingnan mo kung... Napansin lang namin, siguro naninibago si Papa, kaya kapag nag-i-smile siya, nanginginig siya, naninibago siya, feeling niya lagi daw may tinga, ganyan. Pero for sure naman, masasanay din siya. And ang importante naman dyan, satisfied naman siya sa resulta and mas confident na nga siya ngayong umitingit. Unlike noon, kapag napapangiti siya, kailangan niya pang magtakip ng bibig niya o kaya magtakip ng panyo sa bibig niya. Well, anyway, pauwi na kami nito at saka ko lang naalala, nung naramdaman ko ng inaantok ako, meron pala akong dalang ganito. Actually, hinanginan ko lang siya. So, ang gagawin mo para mahanginan siya, ipe-press mo lang itong pinakamatigas na bilog dito. Tapos, kapag tapos ka ng gamitin, i-deflate mo lang siya and maganda siya talaga kapag katulad ko, kapag bumabiyahe ng bus, nakakatulog ako. Gusto ko talaga may ganito kasi ayoko yung liig ko na babali. At saka hindi pwedeng wala akong face mask kasi kapag nakakatulog talaga ako, lalo na sa bus, nakakanganga ako, hindi ko alam, may laway na palang natulo, tapos minsan magigising ka na lang, hala, meron na palang mga nakatayo sa gitna, tapos yung iba nakatingin pa sa'yo, nganganga ka, nakakaya yun, diba? At syempre, sound trip para mas masarap talaga yung tulog sa bus. Dati kasi nag-work pa nga ako sa Makati, tapos uuwi ako ng Laguna kay Pingoy, hindi talaga pwedeng wala akong neck pillow, face mask, headset every time na bumabiyahe ako papunta or pabalik ng Laguna. Pero dapat, syempre, aware ka rin sa mga nangyayari sa'yo dahil baka hindi mo alam na kukunan ka na ng gamit, nahipoan ka na, mga ganun. Dapat talaga, alert ka rin. And alam nyo ba, ngayong araw pala birthday ni Tita Rose. So, dumaan pala kami dito ng Dali. Bumili lang kami ng ilang grocery items. At the same time, meron kasing malapit dito na bilihan ng cake. So, dun kami bibili ng cake. Feeling ko naman bukas pa siya. Para kahit papano naman, meron kaming handa, munting handa para sa birthday ni Tita Rose. Hindi pa kami nagdi-dinner, kaya ang naisip ko, kaysa magluto kami, nagugutom na rin kami. Bibili na lang din kami ng sisig sa may floor sisig. Halos dito lang din naman banda yon. Gusto ko kasing matikman nila kung magugustuhan ba nila. Kasi paborito daw ni JB ang sisig. So let's see if magugustuhan nila ang floor sisig. Ito yung bilihan ng cake along Pasita Avenue na affordable lang. Masarap dito yung yema cake nila. Parang chiffon cake siya. Tapos napakasimple lang nung lasa niya, pero affordable kasi ito. At saka pwede na, masarap siya, in fairness naman. Si Papa na rin pala yung pinapili ko ng design ng cake and dumaan lang kami para bumili ng sisig. May nadaanan din kaming bilihan ng milk tea and gusto ko siya ipatry kay JB kaya umorder na rin kami. And syempre kasi hodang pagod na sa biyahe, ang dami nang nilakad, for the video pa rin talaga ang pamilyang yan. Yung mag-aama ko pala, nakauwi na sa bahay, natutulog na nga si Pinggoy and may internet na ulit sa bahay, buti na lang. Happy birthday in heaven, Tita Rose, we miss you. O, diba? Mas memorable nga itong araw ng pagpapangipin ni Papa dahil saktong birthday din yun ni Tita Rose. So, ayun lang naman. Nag-movie marathon lang kami dito bago matulog. So, thank you for watching, guys. And ingat kayo palagi. Bye!